Ang aming unang internasyonal na flight mula sa Europa ay tinanggihan ng bawat paliparan sa mundo. Kami ay parang mga multo na lumulutang sa ere, nakalimutan ng mundo sa ibaba. Sa bawat segundong lumilipas, mas lumalapit kami sa trahedya. At sa gitna ng desperasyong iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa linya ng komunikasyon. Isang tunog na hindi lang nagdala ng pag-asa, kundi nagbigay rin ng bagong kahulugan sa buong 1300 taong karera ko. Ang isang pangungusap na iyon ay hindi lamang pahintulot sa paglapag. Sa gabing tinalikuran kami ng buong mundo, isang dayuhang lugar ang nagliwanag ng mga ilaw sa runway, isang medikal na koponan ang nasa posisyon na handa na, at ang buong sistema ay tahimik na gumagana, determinadong walang buhay na maiiwan. Nang gabing iyon, hindi lang kami lumapag sa isang paliparan, lumapag kami sa dignidad at diwa ng paglilingkod ng isang buong bansa. Ngayon, sisimulan ko ang kwento kung bakit muling kinailangan ng mundo na tingnan ang Pilipinas pagkatapos ng nakatakdang gabing iyon. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong damdamin at nakaramdam ka ng pagmamalaki, mangyaring mag-iwan ng komento at like. Ang iyong suporta ay magbibigay sa amin ng lakas upang makapag-record pa ng mas maraming kwento na tulad nito. Ako si Fatima, isang flight attendant mula sa United Arab Emirates. Sa aking record, nakasulat ang 30 taong karanasan sa paglilingkod. Lumipad na ako sa lahat ng pangunahing ruta sa Europa mula London, Paris, Frankfurt hanggang Istanbul. Walang lugar na hindi ko pa napuntahan. Bawat taon, sumasali ako sa mga safety training at halos kabisado ko na ang bawat manual. Naranasan ko na ang turbulence, mga pasaherong lasing, at maging ang fire alarm sa eroplano. Kaya, kumpiyansa ako sa aking sarili. Anuman ang mangyari, alam kong kailangan ko lang sundin ang manual. Ang trabaho ng isang flight attendant ay resulta ng pagsasanay. Kailangan kong manatiling kalmado, sundin ng tama ang mga pamamaraan at magbigay ng katiyakan sa mga pasahero. Iyan ang paniniwala ko. Ngunit ng gabing iyon, ang lahat ng aking kumpiyansa ay nagsimulang gumuho. Ito ay isang long-haul flight mula Tokyo, Japan pabalik sa aming tahanan sa Dubai, UAE. Ang eroplano, na may 314 na pasahero, ay matatag na lumilipad. Ako at ang iba pang mas batang kasamahan ay nagche-check ng serbisyo, binabantayan ang mga pamilyang may maliliit na anak at nagbibigay ng kumot sa ilang matatandang pasahero. Mukhang payapa ang kalangitan ngayong gabi, ngunit alam kong sa ibaba, ang buong rehiyon ng gitnang silangan, ang aking tinubuang bayan, ay nagkakagulo. Ang mga balita ay patuloy na nag-update tungkol sa lumalalang tension, tungkol sa mga airspaces na sarado, tungkol sa mga flight na nagre-reroute ng nagpapanik. Sana, ang biyaheng ito ay isang maikling pahinga, hiwalay sa kaguluhang iyon. Ito ay isang gabing flight na tila normal. Hanggang sa tumunog ang alarm ng makina. Lumipad na kami ng halos 4 na oras at nasa himpapawid ng Southern China. Sa simula, akala ko ay sensor error lang. Mangyayari rin iyon minsan. Ngunit ang pakiramdam mula sa cockpit ay iba. Ang tingin ng kapitan ay ibang-iba. Nagpadala siya ng mensahe at humingi ng kumpirmasyon. Ang aking kasamahan na nakaupo sa jump seat sa tabi ko ay bumulong, "Ate Fatima, humihigpit ang seguridad ng European airspace pagkatapos ng pinakabagong balita. Ngayon, idadagdag pa ito." Kinakabahan ako. Umiling ako, ngunit mabigat din ang aking puso. Akala ko, kinakabahan lang siya dahil sa kaunting karanasan. Kung may isang bagay akong natutunan sa mahigit 10 taon sa trabaho, ito ay ang flight crew ay hindi dapat magpanik muna. Sa loob ng cabin, tahimik pa rin ang lahat. Nanunood ang mga tao ng pelikula o natutulog, walang nakakapansin ng anumang kakaiba. Ngunit nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan ng cockpit at ng jump seat area. Isang invisible na bigat ngunit napakalinaw na nararamdaman. Unti-unti, isang premonition ang lumitaw sa isip ko. Hindi ito isang bagay na malulutas ng manual. Ang 35 taong karanasan ko ay nagsabi sa akin na iba ito sa pagkakataong ito. Tinawag ako ng kapitan sa cockpit. Pagpasok ko, nakita ko ang ilang pulang ilaw sa control panel, ang mga warning light na bihira kong makita. Kalmadong ipinaliwanag ng kapitan ang sitwasyon. Isang makina ang may senyales ng pagkawala ng thrust at ang support system ay hindi rin matatag.
Hindi kami kaagad babagsak ngunit hindi namin maaaring ipagpatuloy ang paglalakbay. Kailangan naming mag-emergency landing. Tumango ako. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong kumilos ayon sa aking training. Inayos ko sa isip ko ang sasabihin sa mga pasahero. Naaalala ko ang mga emergency procedure na kaya kong gawin. Ako ay isang veterano, magiging ayos ang lahat. Paulit-ulit kong sinabi iyon sa sarili ko, ngunit mayroong kakaiba. Bakit nanginginig ang aking mga kamay? Bakit kailangan kong huminga ng malalim bago ako makapagsalita? Ang kumpiyansa na binuo ko sa 11 taon, ang mga training na inulit ko ng daan-daang beses. Bakit tila walang silbi ang mga ito ngayon? Nang lumabas ako sa cockpit, napagtanto ko na ang maraming karanasan ay nangangahulugang naranasan mo na ang mga katulad na sitwasyon ng maraming beses. Ngunit ngayon, ito ang unang pagkakataon. Iba ito sa lahat ng sitwasyon na naranasan ko. Oo, nakasulat sa manual ang emergency landing procedure, ngunit ang bigat ng mahigit 300 buhay sa mataas na kalangitan na ito sa gitna ng isang mundo na puno ng kaguluhan ay hindi mailarawan ng mga salita. Nang bumalik ako sa cabin ng pasahero, isang pasahero ang tumingin sa akin at nagtanong, "Ayos lang po ba kayo? Medyo namumutla po kayo?" Ngumiti ako at sumagot, "Ayos lang po ako. Sisiguraduhin naming masisimulan na ang paghahanda ng inumin ngayon." Ngunit napagtanto ko na medyo mataas ang boses ko kaysa sa normal. Mula noon, mayroong unti-unting gumuguho sa loob ko. Bago ko pinindot ang public announcement button, huminto ako sandali. Ano ang dapat kong sabihin sa mga pasahero? Dapat ko bang sabihin ang totoo na may problema sa makina at kailangan ng emergency landing? O dapat ko bang paliwanagin nang maingat na nagre-reroute lang kami sa pinakamalapit na airport? Sa maikling sandaling iyon, ang 3 taong karera ay nagpahirap sa akin, hindi ako makapagdesisyon. Sa huli, pinili ko ang isang intermediate solution. Dahil sa kinakailangang technical na inspeksyon, inaasahang lalapag ang ating flight sa pinakamalapit na paliparan. Ito ay para sa inyong kaligtasan. Mangyaring huwag mag-alala. Sabi ko, kalmado ang boses ko, at maayos ang aking mga salita. Ngunit pagkatapos ng anunsyo na iyon, naramdaman kong basang-basa ng pawis ang aking mga palad. Nagsimulang makipag-ugnayan ang cockpit sa mga pinakamalapit na paliparan. Umupo ako sa jump seat at nakinig sa radyo. Profesional pa rin ang boses ng kapitan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Ang unang at pinakamakatwirang opsyon ay ang Guangzhou International Airport. Ngunit ang sagot mula sa lupa ay napakalamig. Pagkatapos suriin, dahil sa mga espesyal na pamamaraan ng seguridad at matinding sitwasyon, hindi namin maaaring tanggapin ang isang komplikadong dayuhang emergency case sa gabi. Hiling na mag-reroute palabas ng aming himpapawid. Sa itinalagang flight corridor, walang karagdagang paliwanag. Isang utos na pinilit na lumipad patimog patungo sa South China Sea. Parang kami ay nakakulong sa isang sulok, nakipag-ugnayan ang kapitan sa Taipei. Mabilis din ang sagot, hindi maaaring tanggapin dahil sa mga limitasyon ng flight corridor, dahil sa mga operasyong militar. Sunod ay Manila. Ikinalulungkot namin, ang pangunahing runway ay sumasailalim sa hindi inaasahang maintenance at hindi maaaring tumanggap. Nang namatay ang radyo, naramdaman ko ang isang mabigat na katahimikan sa cockpit. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang pangalan ng internasyonal na flight, ang mga pangako ng Aviation Convention tungkol sa emergency, ay mas marupok kaysa sa akala ko. Lumabas na hindi lang kami tinanggihan ng mga regulasyon, kundi ng takot at pagtutuos ng buong mundo. Sa gitna ng mga bomba at diplomatikong salita, ang buhay ng mahigit 300 katao sa eroplanong ito ay walang bigat. Sa cabin ng eroplano, wala pa ring nakakaalam. Payapa pa rin ang mga pasahero, may natutulog, may nakikinig ng musika. Isang bata ang naglakad sa pasilyo at ngumiti sa akin. Ngumiti ako pabalik ngunit naramdaman kong matigas ang aking mga kalamnan sa mukha. Isang batang flight attendant ang lumapit sa akin at bumulong, "Ate Fatima, ayos ka lang po. Nakapagdesisyon na po ba kung anong airport?" Tumango ako. "Malapit na, huwag kang mag-alala," sumagot ako. Ngunit hindi ko alam kung gaano kataas na ang boses ko. Sinusuklian ko ang mga salita na hindi ko na mismo pinaniniwalaan.
Sinusuri ng co-pilot ang fuel system at mahinang sinabi, mayroon pa tayong 1.5 oras. Nangangahulugan iyon na mayroon na lang kaming 1.5 oras. Kung hindi kami makakalapag sa loob ng panahong iyon, wala na kaming ibang opsyon. Tinitigan ko ang dilim sa labas ng bintana. Walang hangganang karagatan, walang makita sa kalangitan. Napagtanto ko na wala na kaming anumang proteksyon. Walang lugar sa malawak na mundong ito ang gustong managot para sa buhay ng 314 na katao. Ang malamig na boses mula sa radyo ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Paumanhin, imposible ang paglapag. Hindi ko alam na ang salitang imposible ay maaaring maging napakabigat. Ang makita ang mga numero ng fuel na unti-unting bumababa ay isang masakit na karanasan. 1:20 minuto, 50 minuto, habang lumilipas ang oras, lalong lumiliit ang aming saklaw ng flight. Ang gilid ng bilog sa mapa ay lalong lumalayo at ang aming mga opsyon ay nawawala isa-isa. Walang sinabi ang kapitan. Tahimik na nagkalkula ang co-pilot sa computer. Nakatayo lang ako doon at nakikinig sa mga tunog na iyon. Walang magawa. Sa kabin ng eroplano, nagsimulang magbago ang atmosfera. Sa simula, napakabagal, ilang pasahero ang tumingin sa kanilang relo at kumunot ang noo. Napagtanto nilang masyadong mahaba ang flight na ito. Pagkatapos, ilang tao ang pumindot sa call button. Nagtanong sila kung kailan kami darating at kung bakit napakatagal. Ngumiti ako at ipinaliwanag na inaayos lang po namin ang flight path dahil sa problema sa airflow. Mangyaring maghintay sandali at magkakaroon ng anunsyo. Hindi iyon kasinungalingan, ngunit hindi ko rin sinabi ang buong katotohanan. Tumango ang mga pasahero, ngunit hindi sila tumingin sa aking mga mata. Nangangahulugan iyon na hindi sila naniwala. Isang bata ang nagsimulang umiyak sa kabilang dulo ng pasilyo. Inuudyukan ito ng kanyang ina, ngunit walang silbi. Nang umalingaw-ngaw ang iyak ng bata, nagsimulang magising ang mga natutulog. Isa-isa, nagbago ang atmosfera, isang pakiramdam na mayroong mali, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang kumalat sa hangin. Senyasan ko ang iba pang mga batang flight attendant. Naglakad sila sa kanilang mga lugar at pinakalma ang mga pasahero, nagbigay ng tubig, kumot o merienda kung kinakailangan. Kailangan naming gawin ang anuman. Kailangan naming ipakita na maayos ang lahat. Dahil kung makita ng mga tao na kalmado ang flight crew, iisipin nilang ayos ang lahat. Tamang-tama, bumukas ang pinto ng cockpit. Tinawag ulit ako ng kapitan. Sa tingin pa lang niya, alam kong hindi ito magandang balita. Lumunok ako at pumasok. Naroon pa rin ang mga pulang ilaw sa control panel at mas bumaba pa ang numero ng fuel. Nagladlad ng mapa ang co-pilot. Ipinakita niya sa akin ang mga paliparan na maaari pa naming marating mula sa aming kasalukuyang posisyon, kaunting maliliit na tuldok na lang sa loob ng bilog na iyon at halos lahat ay maliliit na paliparan o mga lugar na tumanggi na sa amin. Bumuntong hininga ang kapitan. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang pagkapagod. Maingat na itinuro ng co-pilot ang isang punto sa mapa. Isang punto. Tiningnan ko ang pangalan nito. Mactan, Cebu, Pilipinas. Maaari pa rin kaming makarating doon batay sa distansya. Malaki ang pasilidad nito, kaya hindi dapat magkaroon ng problema. Ngunit mayroong kakaiba. Bakit ngayon lang lumabas ang pangalang iyon? Tiningnan ako ng kapitan, humihingi ng opinyon. Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, magulo ang isip ko. Ano ang alam ko tungkol sa Pilipinas? Ang pangalang Cebu, Magellan's Cross, Kawasan Falls. Ilang malabong larawan tungkol sa mabilis na pag-unlad, high-tech, ngunit kasabay nito, may mga bulong-bulungan din tungkol sa siksikang trapiko. Isang sistema na minsan ay masyadong relax at komplikadong burokrasya. Ano ang alam ko tungkol sa Mactan? Alam kong ito ay isang abalang lugar. Narinig ko ang mga kasamahan ko na nagsabi na tila mahirap ang Pilipinas pagdating sa emergency. Marami raw ang mabagal ang proseso at mahirap ang komunikasyon. May nagsabi rin na hindi matatag ang kanilang sistema, lalo na sa gabi. May basehan ba ang impormasyong iyon? Wala. Halos bulong-bulungan lang. Hindi ko pa naranasan o nakumpirma iyon, ngunit malalim na itong nakatanim sa aking isip. Ang Pilipinas ang huling opsyon. Isang lugar na iniisip mo lang kapag wala ka ng ibang mapuntahan,
Iyan ang aking pananaw. Ngunit ngayon, wala na talagang ibang opsyon. Tumanggi ang China, pati na rin ang Taiwan at Manila. Ang Pilipinas na lang ang natitira sa bilog sa mapa batay sa distansya at oras. Ito ang huling lugar. Subukan natin, sabi ko. Nagulat ako dahil mas kalmado ang boses ko kaysa sa akala ko. Tumango ang kapitan at kinuha ang radyo. Narinig ko ang paghahanap ng frequency at isang maikling katahimikan, ngunit ang katahimikan na iyon ay parang isang siglo. Nagsimulang makipag-ugnayan ang kapitan sa air traffic control ng Mactan, engine malfunction, request emergency landing, 314 passengers. Remaining fuel, 40 minuto. Kalmado ang boses niya, ngunit puno ng pagmamadali. Naramdaman kong ito na talaga ang huling pagkakataon. Hinigpitan ko ang aking kamao, tiningnan ng radyo, umaasang tatanggapin nila kami. Tahimik akong nagdasal, sana huwag niyo kaming tanggihan ng malamig tulad ng ibang mga bansa. Huwag niyo kaming iwan dahil sa mga regulasyon, dahil sa pamamaraan, o dahil sa seguridad. 314 na katao ang nasa ere. Kailangan lang namin ng lugar para lumapag. Iyan lang ang gusto kong marinig. May static mula sa radyo at umalingaw-ngaw ang boses ng isang lalaki, isang boses na malinaw at kalmado. Kinumpirma ang sitwasyon. Ipadala ang kasalukuyang posisyon at impormasyon ng inyong code. Pinigil ko ang aking hininga. Hindi ito pagtanggi. Walang paumanhin, walang pagtanggi, walang negatibong salita. Sa halip, humingi sila ng impormasyon. Nangangahulugan iyon na pinoproseso nila ito. Agad na ipinadala ng co-pilot ang data. Lumipas ang ilang segundo. Sa katahimikan, malakas ang tibok ng puso ko. Tumingin ako palabas ng cockpit. Ang batang flight attendant ay nasa kanyang posisyon. Senyasan ko siya na manatiling kalmado. Walang sinuman ang dapat abalahin. Sa pagkakataong ito, muling umalingaw-ngaw ang radyo. Kinumpirma ang pagkakakilanlan. Ito ang air traffic control ng Mactan. Kami ay handang tumanggap sa inyo. Nang matapos ang pangungusap na iyon, nagbago ang hangin sa cockpit. Isang buntong hininga ng ginhawa mula sa kapitan. Pinikit ng co-pilot ang kanyang mga mata at tumango. Nakatayo lang ako doon, nakatitig sa radyo. Tatanggapin kami. Bakit ganoon kadali? Ang ibang lugar ay nagbigay ng napakaraming dahilan. Seguridad, politika, pamamaraan, pasilidad, di mabilang na dahilan para tumanggi. Ngunit dito ay iba. Kinumpirma ang sitwasyon, tinanggap at sinabi nilang kami ay handang tumanggap sa inyo. Nagpatuloy ang radyo. Kayong ay ilalaan sa runway 11L. Ipapadala namin ang inyong landing route. Handa na ang medical team at maintenance team. Bago matapos ang pangungusap, ang susunod na direksyon ay ibinigay ng mabilis at tumpak. Bago pa kami humingi ng tulong, alam na nila ang kinakailangan at handa na sila. Nakatayo lang ako, pinanood ang kapitan na magpasalamat. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay walang ipinakitang emosyon. Para bang normal lang iyon, para bang walang espesyal na nangyari, maliban sa ginagawa nila ang kailangan nilang gawin. Nang namatay ang radyo, naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon, ginhawa, pasasalamat o kahihiyan. Bakit ko itinuring ang Pilipinas bilang huling opsyon? Bakit ako naniwala sa mga malalabong prehuwisyo? Ito ang totoo. Bakit ko naisip na hindi kami tatanggapin ng bansang ito? Sinabi ng kapitan na ipaalam ko sa mga pasahero. Tumango ako. Nang lumabas ako sa cockpit, nakita ko ang mukha ng batang flight attendant sa pasilyo, isang halo ng pagkabalisa at pag-asa. Maikli kong sinabi, lalapag tayo sa Mactan. Nagtanong ang isang tao, Mactan, Pilipinas. Oo. Sumagot ako at pinindot ang public announcement button. Dahil sa tinakailangang teknikal na inspeksyon, inaasahang lalapag ang ating flight sa Mactan International Airport. Inaasahang pagdating sa loob ng 30 minuto. Mangyaring huwag mag-alala. Nang matapos ang anunsyo, tahimik ang cabin ng eroplano. Pilipinas, Mactan, hindi nila inaasahan ang lugar na iyon. May nakaramdam ng ginhawa, mayroong mausisa, ngunit karamihan ay tinanggap ang kahit saan basta makakalapag. Iyan ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, nakita ko ang malalabong ilaw. Malapit na ang baybayin ng Pilipinas. Lampas pa sa aking mga prehuwisyo. Sa isang boses na tumanggap sa amin,
may isang bagay na nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ko. Nang matanggap namin ang pahintulot mula sa Mactan, agad na ipinasok ang signal para sa pagbabago ng flight path, ipinasok ng co-pilot ang mga bagong coordinate. Dahan-dahang nagbago ang direksyon ng eroplano. Unti-unting nagbago ang posisyon ng mga bituin sa labas ng bintana. Umupo ako sa jump seat, nararamdaman ang bawat bahagyang paggalaw. Ang pagbabago sa tunog, makina, airflow, ang mga pakiramdam na natutunan ko sa 13 taon. Nakatuon ang kapitan sa control panel. Tumingin ako sa likod niya at dahan-dahang huminga. 30 minuto na lang, kailangan lang naming magtiyaga, lalapag kami. Mayroong medical team at maintenance team na naghihintay. Naiwasan namin ang pinakamasamang sitwasyon. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko ngunit narinig ko ang boses ng co-pilot. Iba ang boses niya kaysa dati, halo ng pagtataka at pagkalito. Nang tanungin ng kapitan kung may problema, nag-atubili sandali ang co-pilot bago sumagot. May kakaibang galaw sa radar. Sumilip ako sa cockpit. Pinalaki ng co-pilot ang screen. Mayroong ilang tuldok doon, mga eroplano. Ngunit ang kakaiba ay lahat sila ay gumagalaw sa iisang direksyon. Para bang nagtitipon sila sa isang punto Pilipinas. Maraming eroplano ang nagbago ng kanilang ruta patungo sa Mactan tulad namin. Ang flight mula Europa, ang flight mula Amerika, at maging ang isang eroplano na tila mula sa gitnang silangan, lahat ay patungo sa Mactan. Bumulong ang co-pilot. Tingnan mo, tila hindi lang tayo ang nag-iisa. Siguro ang mga eroplanong ito ay naghahanap din ng ligtas na kanlungan upang makatakas mula sa mga magulong himpapawid o tinanggihan ng ibang mga bansa. Nagsimulang magbilang ang co-pilot. San, 7. Lahat ng eroplano sa screen kasama namin. 8 eroplano ang patungo sa iisang paliparan. Sa iisang oras, hindi ako makapaniwala sa numerong iyon. Ang Mactan ngayon ay hindi lang isang paliparan, kundi naging isang ligtas na daungan, isang kanlungan mula sa bagyo sa gitna ng magulong kalangitan, isang bagong direksyon ang dumating mula sa control tower. Kailangan ng ating eroplano na manatili sa taas na 10,000 talampakan. Ang bilis ay iaakma sa 250 nautical miles. Ang vector ng paglapag ay ipinadala kasama ang eksaktong mga coordinate. Sinunod ng kapitan ang direksyon na iyon. At mayroong kakaibang nangyari, ang ibang mga tuldok sa screen ng radar ay gumagalaw din. Mayroong tumaas ang altitude, mayroong bumaba. Ang bilis ay inayos din ngunit hindi ito random. Eksakto ito na parang bawat isa ay nakalkula. Bumulong ang co-pilot. Ano ang nakikita natin dito? Paano ito nangyari? Iyan din ang iniisip ko. 8 eroplano ang patungo sa isang paliparan ng sabay-sabay, ngunit walang banggaan, walang waiting flight order, walang kaguluhan. Sa halip, maayos ang lahat. Kalmado pa rin ang boses mula sa control tower. Nagbigay sila ng eksaktong time frame para sa bawat eroplano. Ang order ng paglapag ay itinatag na may 3 minutong pagitan. Pagdampi pa lang ng gulong ng isang eroplano sa runway, ang susunod ay nasa final approach na at ang kasunod ay naghahanda ng bumaba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, nakita ko ang malalabong ilaw. Ang likod na ilaw ng isa pang eroplano ay malayo ngunit malinaw na nakikita, lumilipad sila sa iisang direksyon patungo sa iisang patutunguhan. Sinuri ng kapitan ang radyo. Anong turn na tayo? Mabilis na sumagot ang control tower. 5, mayroong 4 bago ka at susundan mo sila. Sinabi pa nila ang inaasahang oras ng paglapag ng eksakto, nagkalkula ang co-pilot. Sinabi niyang kung may 3 minutong pagitan, aabutin ng 20 minuto para makalapag silang lahat. 8 eroplano ang lalapag sa loob ng 20 minuto. Sa isang normal na paliparan, aabutin ito ng 1 oras. Hindi ako makapaniwala na talagang mangyayari ito. 8 eroplano na may iba't ibang laki, bilis, at emergency na sitwasyon ang pinagsama-sama ng sabay-sabay sa gabi sa isang paliparan. Bumulong ang kapitan habang tinitingnan ang control screen. Hindi ko alam kung ito ay isang himala o isang pambihirang kahusayan. Hindi ko alam kung iyon ay paghanga o pagtataka. Wala ring sinabi ang co-pilot. Nakatitig lang kami sa screen. Eksaktong gumagalaw ang mga tuldok na iyon, walang banggaan, lumilipad sa pinakamaikling ruta.
para bang mayroong nag-aayos sa kanila mula sa itaas. Isang perpektong pag-aayos. Ang unang eroplano ay lumapag. Ang signal ng kumpirmasyon mula sa control tower. Clear na ang runway. Ang susunod ay pumasok. Agad na nagsimulang bumaba ang pangalawang eroplano. Eksaktong 3 minuto pagkatapos, lumapag ang pangalawang eroplano. Sinundan ito ng pangatlo. Tiningnan ko ang aking relo. Gumagalaw ang segundometro. Parang tic-tac. Isang mechanical at eksaktong ritmo. Paralel sa ritmong iyon, ang mga eroplano ay lumalapag isa-isa na parang isang assembly line sa isang pabrika. Hindi, mas sopistikado dahil pinoproseso nila ang buhay, lumapag na ang pang-apat na eroplano. Turn na namin, ang final approach clearance ay dumating mula sa control tower. Hinigpitan ng kapitan ang control stick. Dahan-dahang nagsimulang bumaba ang eroplano. Sinuri ko ang aking seatbelt at inayos ang posisyon ko sa jump seat. Nagsimula akong makita ang Mactan sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ay nakaayos ng tuwid. Runway, taxiway, terminal, lahat ay nasa tamang posisyon, walang senyales ng kaguluhan. Sa kabaliktaran, mukha itong payapa na parang isang normal na gabi. Ngunit alam kong sa sandaling ito, maraming eroplano ang patungo sa paliparan na ito. Bawat isa ay may matinding sitwasyon. Dapat may kaguluhan, ngunit wala. Sa katunayan, ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Walang insidente, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Tinitigan ko ang mga ilaw sa labas ng bintana at bumulong. Paano nila natatanggap ang napakaraming eroplano ng sabay-sabay? Paano ito nangyayari? Nang dumampi ang eroplano sa lupa, naramdaman ko ang isang shock na kumalat sa buong katawan ko. Hindi iyon pisikal na shock. Iyon ay ang tunog ng isang bagay na nabasag sa loob ko. Tapos, ang lahat ng aking inaasahan tungkol sa paliparan, tungkol sa matinding sitwasyon, at tungkol sa Pilipinas ay nawala. Ang katahimikan pagkatapos ng panganib, ang mga gulong ay dumampi sa runway nang mas malumanay kaysa sa akala ko, siguro dahil sa galing ng kapitan. Ngunit alam kong ang paglapag na may problema sa makina ay hindi madali. Ang mga aralin sa kaligtasan na paulit-ulit kong narinig sa 30 taon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang mga posibleng sitwasyon sa emergency landing, pagkawala ng balanse, pagputok ng gulong, sobrang init ng preno, ngunit walang nangyari. Dahan-dahang bumagal ang eroplano. Ang mga fire truck sa tabi ng runway ay nakatayo lang naghihintay, hindi gumagalaw. Hindi kinakailangan, tumingin ako sa loob ng cabin ng eroplano. Kailangan kong tingnan ang ekspresyon ng mga pasahero. Akala ko magpapanik sila dahil narinig nila ang emergency landing, iyak, panalangin, paghikbi. Iyan ang inaasahan kong marinig. Ngunit sa loob ng eroplano ay mayroong kakaibang katahimikan. Ilang pasahero ang tumingin sa labas ng bintana, ngunit walang mukha na nagpakita ng takot. Sa halip, mukha silang nakaramdam ng ginhawa. Isang mag-asawang matanda ang magkahawak kamay. At isang babae ang kumuha ng kanyang telepono para suriin ang mga mensahe. Bakit walang natatakot? Katatapos lang naming mag-emergency landing. Dahil sa problema sa makina, lumapag kami sa isang paliparan na hindi namin nilayon puntahan. Hindi ayon sa schedule, dapat may kaguluhan. Pagkatapos ng anunsyo ng kapitan na ligtas kaming nakalapag, pumalakpak ang mga pasahero, isang maikli at mahinahong palakpak. Pumalakpak din ako. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa sulok ng puso ko. Kung may isang bagay akong natutunan sa 13 taong karera ko, ito ay ang krisis ay sumusunod sa isang tiyak na pattern tension, takot, kaguluhan at ginhawa. Mayroong pagkakasunod-sunod, ngunit ngayon, nilaktawan nila ang lahat at dumiretso sa ginhawa. Nang gumalaw ang eroplano patungo sa gate, tiningnan ko ang paliparan mula sa bintana. Inaasahan kong magiging siksikan ito dahil maraming eroplano ang nag-emergency landing ng sabay-sabay. Mayroong mga tatakbo, magiging abala ang mga sasakyan, at umalingaw-ngaw ang mga sirena sa lahat ng dako. Ngunit ang paliparan na iyon ay tahimik. Mayroong mga staff ng paliparan, medikal na staff, at maintenance team ngunit walang tumatakbo. Bawat isa ay nakatayo sa itinalagang posisyon. Ginagawa ang itinalagang trabaho na parang isang rehearsal. Nang makarating kami sa gate, isang staff ng paliparan ang kumatok, isang Pilipino. Malinaw siyang nagsalita sa Ingles.
Nais niyang suriin ang listahan ng pasahero. Mayroon po bang nangangailangan ng tulong? Mabilis akong sumagot. May 12 matatanda, 8 bata, at isang gumagamit ng wheelchair. Habang inilalagay ng staff ang data sa tablet, sinabi niya, handa na ang lahat. May wheelchair at may staff na nakatalaga para tulungan ang mga matatanda. Sinabi rin niya na naghanda sila ng merienda at laruan para sa mga bata. Paano niya nalaman? Katatapos lang namin dumating ilang minuto na parang alam na nila ang lahat. Bago kami dumating, bumukas ang pinto. Tumingin ako sa pamamagitan ng jet bridge. Lahat ay nakatayo sa eksaktong posisyon. Ang medical team sa kaliwa, ang mga assistant sa gitna, ang mga wheelchair sa kanan, lahat ay nasa tamang posisyon. Nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Agad na lumapit ang isang assistant sa gumagamit ng wheelchair at binati sa Ingles, Pranses at maging sa aking sariling wika, Arabe. Ang bawat matatanda ay sinamahan ng isang assistant, kasama ang isang batang malapit ng umiyak, isang staff ang lumuhod at binigyan ito ng isang maliit na teddy bear. Ang mga pasahero ay pumila ng tahimik at naglakad. Walang sumisigaw, walang nagtutulakan. Dahan-dahan silang sumunod sa nasa harapan ng may kaayusan. Nang makita ko ang eksenang iyon, napagtanto ko na hindi kami ang kumokontrol. Ang sistemang iyon ang gumagabay sa lahat. Isang invisible na kaayusan, isang planong inilatag na, ang gumagawa ng lahat ng natural. Naranasan ko na ang Heathrow sa London, Charles de Gaulle sa Paris, Frankfurt. Lahat ay malaki, komplikado, at minsan magulo. Nawawala ang mga tao, naantala ang mga anunsyo, at hindi mahulaan ang oras ng paghihintay. Ngunit dito ay iba, lahat ay nangyayari sa oras. Ang kinakailangang tao ay nasa tamang lugar, at ang kinakailangang gamit ay ibinibigay sa tamang oras. Nang pumasok ako sa paliparan, huminto ako. Malawak ang lobby, mataas ang kisame, malumanay ang ilaw, may mga tao, ngunit hindi siksikan, at pinakamahalaga, tahimik. Hindi gumana ang formula ng emergency situation dito. Sa lugar na dapat may kaguluhan, may kaayusan, sa oras na dapat may takot, may kapayapaan, sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lugar na aming nilapagan ay hindi lang isang paliparan. Ito ay isang perpektong sistema. Isang higanteng makina na sumisipsip ng krisis, nag-aayos ng kaguluhan at gumagabay sa lahat sa kaligtasan. Hindi, mas sopistikado kaysa sa isang makina. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na nabasag sa loob ko. Ang lahat ng aking pag-unawa tungkol sa mga paliparan, ang mga karanasan na binuo ko sa 13 taon ay na-reset sa isang iglap, mga 20 minuto pagkatapos ng paglapag. Mayroong kaguluhan sa likod ng eroplano. Tumakbo ako sa pasilyo. Isang lalaking pasahero ang nakahiga sa upuan, namumutla ang mukha niya at hirap huminga. Ang babae sa tabi niya ay nag-aalala na nagsabi. Bigla siyang nahirapan huminga. Isang panic attack. Ang takot na pinigilan niya sa buong flight ay sumabog pagkatapos ng paglapag. Hindi ito bihira. Nakita ko na ang sitwasyong ito ng maraming beses sa loob ng 13 taon. Ang mga taong nakakaranas ng post-crisis reaction ay bumibigay kaagad pagkatapos mawala ang tensyon. Agad kong kinuha ang oxygen mask. Humiga ka ng dahan-dahan. Ayos lang ang lahat. Ligtas na tayo. Paulit-ulit kong sinabi ngunit humihinga pa rin siya ng hirap. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nawawala ang focus ng kanyang mga mata. Nag-aalala ang mga pasahero sa paligid. Akala ko ito ang tunay na problema. Matagumpay ang emergency landing ngunit ang susunod na proseso ang mahirap. Kapag may emergency na pasyente, kailangan kong tumawag ng ambulansya, maghanap ng ospital, harapin ang problema sa wika at punan ang mga papeles. Karaniwan, aabutin ito ng 1 oras. Sa panahong iyon, kailangang maghintay ang pasyente. Ngunit bumukas ang pinto, hindi staff ng paliparan kundi medikal na staff. 2 tao na nakasuot ng puti, may dalang stretcher. Nagulat ako, hindi pa ako humingi ng tulong. Agad na lumapit ang medical staff sa lalaki. Walang salita, hindi sila nagtanong tungkol sa sitwasyon. Tiningnan lang nila ang pasyente, sinuri ang pulso, tiningnan ang mga mata, at sinuri ang paghinga propesyonal at mabilis. Isa sa kanila ang tumingin sa akin. Nagtanong siya sa Ingles, kailan nagsimula ang panic attack na ito? Alam mo ba ang medical history niya? Mabilis akong sumagot.
Nagsisimula pa lang, hindi ko alam. Tumango ang medical staff at may sinabi sa radyo sa Tagalog. Hindi ko naintindihan, ngunit alam kong ito ay isang direksyon. Agad, nagdala ang isang assistant ng listahan ng pasahero at medikal na impormasyon. Tiningnan lang ng medical staff ang record at sinuri ulit ang pasyente, naghahanda na para ilipat. Inilagay ang pasyente sa stretcher, pinasuot ng oxygen mask at hinigpitan ng seatbelt. Lahat ay nangyari nang wala pang 1 minuto. Nakatayo lang ako, nanonood. Maaari bang ganoon kabilis? Sinabi ng medical staff. Dadalhin namin siya sa ospital. May sasama po ba? Itinaas ko ang aking kamay. Iyon ang aking responsibilidad bilang chief flight attendant. Tumango ang medical staff. Habang naglalakad sa pasilyo sa paliparan, tumingin ako sa paligid, inaasahan kong magiging siksikan. Mga pasahero mula sa iba pang emergency flight, mga pupunta sa ospital, kaguluhan at pagmamadali. Ngunit maluwag ang pasilyo. Hindi, mas organisado ito. Mayroong espesyal na pasilyo para sa amin. Handa na ang ambulansya, bukas ang pinto at umaandar ang makina. Mayroong medical staff na nakaupo sa driver's seat, nakita kami, lumabas siya at kinuha ang stretcher. Ngunit ang mga kilos ay bihasa na parang paulit-ulit ng ginawa. Sa loob ng ambulansya ay mayroong isa pang medical staff, isang nurse. Ipinasok niya ang data sa chart habang sinusuri ang vital signs ng pasyente. Umupo ako sa tabi at pinanood ang nangyayari. Tahimik ang lahat, walang sumisigaw, walang nagmamadali, ngunit mabilis ang lahat. Gumalaw ang ambulansya. Walang sirena dahil gabi na, maluwag ang mga kalsada. Ang sasakyan ay matatag na gumagalaw. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang highway, ang mga ilaw ng kalsada na pantay-pantay ang distansya. Tinanong ako ng nurse, taga-UAE ka po ba? Flight attendant. Sumagot ako. Opo. Tumango ang nurse at ngumiti. Sigurado akong na-shock ka, ngunit magiging ayos lang siya. Tumango ako, ngunit iniisip ko ang ibang bagay sa aking puso. Oo, na-shock ako, ngunit sa ibang dahilan. Ang nakakagulat sa akin ay walang kaguluhan. Dumating kami sa ospital. Nakita ko ang pinto ng emergency room, automatikong bumukas ang pinto at lumabas ang medical staff mula sa loob. Tinanggap nila ang stretcher at pumasok. Sumunod ako sa tahimik na emergency room. Mayroong ilang pasyente, hindi masyadong siksikan. Bawat isa ay nasa isang espasyo na may pader. Kalmado ang kilos ng medical staff. Agad na inilagay ang aming pasyente sa isang bakanteng kama. Isang doktor ang dumating, isang babae. Nagtanong siya sa Ingles. Suriin namin ang kondisyon ng pasyente. Mangyaring maghintay sandali. Tumango ako at lumabas. Umupo ako sa waiting room. Plastic ang upuan ngunit hindi masama. Sa harapan ay may information board sa Tagalog, Ingles, Chino at iba pang wika. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi pa ako nakakapuno ng anumang papel, hindi pa nasuri ang insurance, hindi pa nagbigay ng anumang identification. Karaniwan, iyon ang unang dapat gawin. Ngunit dito, walang humingi. Ang pasyente ang inuuna, ang pagsusuri ng kondisyon ang inuuna, ang paggamot ang inuuna, ang mga papeles ay pangalawa lamang. Hindi. Siguro ay naproseso na ito sa ibang lugar. Mga 30 minuto pagkatapos, lumabas ang doktor, sinabi niyang stable na ang pasyente. Diagnosis ay panic attack. Pagkatapos, bigyan ng pampakalma, bumalik na sa normal ang paghinga niya. Mamanmanan namin siya magdamag at maaring lumabas siya bukas ng umaga. Nakahinga ako ng maluwag. Idinagdag ng doktor, mayroon din akong ilang kasamahan mula sa flight crew na dumating kagabi na may katulad na sintomas, sobrang stress reaction, ngunit huwag kang mag-alala, nagpapagaling na sila. Nagtanong ako, nasaan ang ibang flight crew? Ngumiti ang doktor at sumagot, siguro ay nasa recovery facility sila. Recovery facility? Tanong ko. Tumango ang doktor. Isang pansamantalang pasilidad na ibinigay ng paliparan kung saan maaaring magpahinga ang mga miyembro ng flight crew. Pagkatapos mong kumpirmahin ang kondisyon ng pasyente, maaari ka ring pumunta doon. Hindi ko naintindihan kung ano ang recovery facility ngunit hindi na ako nagtanong pa. Malalaman ko rin mamaya. Nang lumabas ako ng ospital, lumingon ako, maliwanag pa rin ang ilaw ng emergency room. Sa loob,
Tahimik na gumagalaw ang medical staff, tahimik, tumpak. Naisip ko, kapag nahaharap sa krisis ang bansang ito, hindi sila nagtatanong kung bakit ka dumating. Ang alam nila ay kung ano ang kailangan nilang gawin ngayon. Ang pasyente ay hindi inuuri ayon sa numero, kundi ayon sa kondisyon. Narinig ko ang isang bagay na muling nabasag sa loob ko. Ang konsepto ng standard medical system tungkol sa emergency. Lahat ng natutunan ko sa Europa sa loob ng 3 taon ay na-reset sa isang iglap. Umalis ang sasakyan sa ospital, hindi patungo sa paliparan, kundi sa ibang lugar. Ipinaliwanag ng driver, pansamantalang pasilidad para sa flight crew, kung saan ka maaaring magpahinga. Tumango ako, tumingin sa labas ng bintana. Akala ko ay isang hotel o motel malapit sa paliparan. Ngunit ang patutunguhan ay iba sa akala ko. Sa pasukan ng gusali ay may nakasulat sa Tagalog, Sentro ng Pagpapahinga. Narinig ko na ang salitang iyon. Narinig ko ngunit hindi ko alam kung ano talaga ito. Pagpasok sa loob, naramdaman ko ang init. Inutusan kaming magtanggal ng sapatos. Nagulat ako. Tanggalin ang sapatos dito? Ngunit ang mga kasamahan ko na nauna nang pumasok ay nakapagtanggal na ng sapatos. Sinunod ko, inilagay ang aking bagahe at kumuha ng simpleng damit. Maluwag na damit na gawa sa cotton. Hindi iyon uniforme, kundi komportableng damit. Inutusan kaming magpalit. Pumasok ako sa dressing room at tinanggal ang aking uniforme. Ang damit na suot ko sa loob ng 13 taon. Kapag suot ko ito, ako ay isang responsableng flight attendant. Pinapanatili ang tensyon at laging kailangang ngumiti. Ngunit pagtanggal ko nito, para bang mayroong bagay na tinanggal din. Lumabas ako sa isang malawak na espasyo. Malinis at malamig ang sahig, hindi malamig. Sabi nila ay sahig na gawa sa kahoy. Hindi ko pa nakita ito sa Europa. Ang aking mga kasamahan ay nakahiga sa mga banig. Walang nagsasalita, nakahiga lang doon at nakatingin sa kisame. Naghanap din ako ng bakanteng lugar at humiga. Niyakap ng malamig na banig ang aking likod. Sa simula ay medyo kakaiba. Gusto kong tumayo ngunit unti-unti akong nasanay. Ang lamig na iyon ay pumasok sa aking katawan. Ang mga tense na kalamnan ay nagsimulang mag-relax, balikat, balakang, binti. Bawat bahagi na nanigas dahil sa matagal na tensyon ay nagpapahinga na ngayon. Lumapit ang isang staff at binigyan ako ng isang baso ng tubig at sinabi sa akin na uminom ng salabat. Mainit na salabat. Medyo kakaiba ang lasa ngunit hindi masama. Sa kabaliktaran, dumaloy ito sa aking lalamunan at pinakalma ang aking katawan. Tumingin ako sa paligid, may iba pang mga tao, mga Pilipino, pamilya, mag-asawa, kaibigan. Bawat isa ay nakahiga o nakaupo ng komportable, mahinang nag-uusap, nagbabasa ng libro o nakapikit lang. Isang kakaibang lugar, hindi hotel, hindi spa, hindi rin ospital. Hindi ko alam kung ano ang tatawagin dito, ngunit sigurado akong nagpapahinga ang mga tao dito. Isang tunay na pahinga. Lumapit ulit ang staff at binigyan ako ng kaunting merienda, isang mainit na pandesal at isang mangkok ng lugaw. Kinuha ko at nagsimulang kumain. Kailan ko huling kinain ang isang simpleng pagkain na tulad nito? Hindi ko matandaan. Habang kumakain, napagtanto ko na walang humingi ng anuman sa akin. Ngumiti ka. Kumilos ka ng maayos, maging maingat sa iyong mga salita. Walang nagsasabi ng anuman dito. Tao lang ako, hindi isang flight attendant. Tumulo ang aking mga luha, hindi ko maipaliwanag kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil sa kalungkutan o kaligayahan, umiyak lang ako ng tahimik. Ang mga luha ng ginhawa at pagkaantig ay dumaloy sa aking pisngi. Hinawakan ng kasamahan na nakahiga sa tabi ko ang aking kamay. Wala siyang sinabi, ngunit sapat na iyon. Lumipas ang ilang oras, nagising ako at lumabas. Gusto kong lumanghap ng hangin. Sa labas ng gusali, madilim pa rin. Bago magbukang liwayway, nakita ko ang mga bituin sa kalangitan. Sa malayo, nakita ko ang mga ilaw ng Mactan, hindi masyadong malayo. Mula dito, tinitigan ko ang ilaw na iyon. Maliwanag ito kahit sa gabi, isang ilaw na hindi namamatay, hindi humihinto. Ngunit gusto kong makita. Tumawag ako ng taxi. Sinabi ko sa driver na dalhin ako sa observation deck ng paliparan. Tumango ang driver at umandar. Huminga ako ng malalim. Humigit kumulang 10 minuto
dumating kami sa observation deck. Bukas ang pinto. Kahit sa gabi, may ilang tao ang kumukuha ng litrato. Nakita akong nakatayo sa harap ng salamin na bintana. Nakita ko ang isang bahagi ng Mactan, ang runway, ang terminal, ang mga makina. Ang walang tigil na paggalaw. Kahit sa gabi, mayroong eroplano na umaalis, lumalapag at gumagalaw. Gumagalaw ang mga sasakyan, nagbubukas ng karga, naglilipat ng bagahe. Nakita ko rin ang mga cleaning vehicle. Dahan-dahan itong gumagalaw sa gilid ng runway, naglilinis sa gabi para bukas ng umaga. Nang makita ko ang eksenang iyon, naisip ko na hindi natutulog ang paliparan na ito. Hindi lang ito gumagana sa araw kundi 24 oras sa parehong antas, hindi bumababa ang kalidad dahil gabi, hindi maluwag ang sistema dahil mas kaunti ang tao. Naalala ko ilang oras na ang nakakaraan, 8 eroplano ang sabay-sabay na patungo sa paliparan na ito. Gabi iyon, ang oras na dapat may kaguluhan, ngunit ang lahat ay pinangasiwaan ng eksakto. Walang banggaan, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Ngayon alam ko na hindi iyon nagkataon lang. Hindi itinuring ng paliparan na ito ang krisis bilang isang espesyal na pangyayari. Tinanggap lang nila ito bilang isang tungkulin na kailangang tapusin dahil handa sila palagi. May isang bagay na ganap na nagbago sa aking isip. Ang aking prehuwisyo tungkol sa mga paliparan sa Asya, ang bulong-bulungan na mahina sila sa mga emergency situation. Ang mga salitang tulad ng hindi matatag na sistema sa gabi, lahat ay kasinungalingan. Ako ang naniwala sa mga kasinungalingang iyon. Idinikit ko ang aking noo sa salamin na bintana. Malamig ang salamin, ngunit mainit ang aking puso. Kahihiyan at paggalang ang magkahalong damdamin. Bakit hindi ko naisip na ang Pilipinas ay isang bansa na tulad nito? Bakit ko naisip na ito ang huling opsyon? Kinuha ko ang aking telepono, kinuha ko ang isang larawan ng Mactan sa gabi. Ang walang tigil na paggalaw. Kanino ko ipapakita ang larawang ito? Sa aking mga kasamahan, sa aking pamilya, o sa aking sarili noong una? Umalis ako sa observation deck, malamig ang hangin, ngunit sariwa, dahan-dahang lumiwanag ang kalangitan. Darating ang isang umaga, magsisimula ang isang bagong araw, magbabago din ako. Pagkatapos ng gabing ito, magbabago ang aking pananaw tungkol sa mga paliparan. Magbabago ang aking pamantayan sa paghusga sa isang bansa at pinakamahalaga, magiging mas maingat ako sa aking mga prehuwisyo. Bumalik ako sa aking bansa pagkatapos ng 3 araw. Humingi ang headquarters ng airline sa akin ng isang ulat tungkol sa emergency landing procedure, safety measures para sa mga pasahero, at follow-up care procedure. Isang standard na dokumento, isang dokumento na ginawa ko ng maraming beses sa loob ng 13 taon. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Umupo ako sa harap ng aking desk, tinitingnan ang blanko na screen ngunit hindi gumagalaw ang aking mga daliri. Ano ang dapat kong isulat? Engine malfunction, fuel status, komunikasyon, emergency. Hindi iyon ang mahalaga. Sinara ko ang dokumentong iyon, nagbukas ako ng bagong dokumento at nagsimulang sumulat mula sa simula. Hindi manual kundi karanasan, hindi numero kundi damdamin, hindi pamamaraan kundi pag-unawa. Ang Pilipinas ay hindi tumitingin sa krisis bilang isang espesyal na pangyayari. Iyan ang unang pangungusap. Huminto ako sandali pagkatapos isulat ang pangungusap na iyon. Tama ba ang pagkakasalita? Masyadong subhetibo. Ngunit isinulat ko ulit dahil iyon ang totoo. Mas mahaba ang ulat kaysa sa akala ko. Isinulat ko ang lahat, ang sabay-sabay na koordinasyon, ang agarang medikal na tugon, ang recovery facility, isang paliparan na hindi natutulog. Sinubukan kong sumulat ng objektibo ngunit hindi maiiwasan ang emosyon. Nang isinulat ko ang huling talata, nanginginig ang aking mga kamay. Hindi lang kami iniligtas ng Pilipinas mula sa isang teknikal na problema, binigyan nila kami ng kanlungan nang sarado ang buong mundo dahil sa takot at labanan. Pinatunayan nilang ang pagpapakatao ay maaari pa ring magningning kahit sa pinakamadilim na oras ng internasyonal na politika, handa lang sila. Ang krisis ay hindi isang exception kundi isang variable. At ang variable na iyon ay nakalkula na. Hindi ito problema tungkol sa mga pasilidad, lampas na ito sa antas ng isang sistema. Ito ay isang kultura,
Ipinadala ko ang ulat. Pagkalipas ng 2 araw, tinawag ako ng aking amo. Pagpasok ko sa opisina, nakita ko ang aking ulat sa kanyang mesa. Tiningnan ako ng aking amo sandali at nagtanong, "Ito ba talaga ang lahat ng naranasan mo?" Tumango ako. Sinabi ko, "Hindi ko pa naisusulat ang lahat. Mayroon pa ring mga bahagi na hindi mailarawan ng mga salita." Bumuntong hininga ang aking amo. "Sige, tatanggapin ko ang ulat na ito. Ngunit pinapayuhan kang huwag magdulot ng kaguluhan sa ibang mga flight crew." Hindi ko naintindihan. Kaguluhan. Bakit ang pagsasabi ng nakita ko ay ituturing na kaguluhan? Ngunit wala akong sinabi, hindi rin sila maniniwala. Ang mga hindi nakakaranas ay hindi makakaintindi. Nakita ko ang aking mga kasamahan sa break room. Pare-pareho ang kanilang tanong, "Kumusta ang Pilipinas?" "Nakakatakot ba? May nangyari bang insidente?" Sumagot ako, "Hindi nakakatakot. Sa kabaliktaran, mas naramdaman kong ligtas." Mausisa ang mga mukha ng aking mga kasamahan. Nagtanong ang isang tao, "Talaga?" Gayunpaman, airport pa rin iyon sa Asia. Nakita ko ang sarili ko noong una sa tanong na iyon. Ang sarili ko ang itinuring ang prehuwisyo bilang katotohanan. Ang sarili ko ang nagpalit ng tsismis sa karanasan. Mahina kong sinabi, hindi dahil Asia, kundi dahil Pilipinas. Kailangan mong maranasan ang pagkakaibang iyon para maintindihan. Hindi ito maipaliwanag ng mga salita. Maitumango, ngunit mayroon pa ring nagdududa. Ayos lang. Darating ang araw. Malalaman nila. Ang susunod na flight schedule ay inilabas. London, isang pamilyar na ruta. Sa maikling pulong, sinabi ko sa mga batang flight attendant, "Huwag kayong magpanik kung may emergency. Mas marami kayong opsyon kaysa sa akala nyo." Nagtanong ang isang bata, "Anong opsyon po?" Sumagot ako, "Mactan, Pilipinas." Kung may problema sa ere sa Asya, huwag mag-atubiling isaalang-alang ang Mactan, handa sila. Nagtala ang batang flight attendant. Nang tiningnan ko sila, naisip ko, iyan ang paraan kung paano magbabago ang lahat, isa-isa, bawat karanasan. Pagkatapos ng 1 linggo, mayroong internal meeting sa airline para talakayin ang emergency landing procedure. Sumali ako. Maraming ideya ang ibinigay. Pagpapabuti ng fuel management, pagpapalakas ng communication system, pagpapalawak ng listahan ng mga alternatibong paliparan. Nang dumating ang turn ko, iminungkahi kong ilagay ang Mactan sa pinakamataas na prioridad para sa emergency landings sa buong Asia-Pacific route at idagdag ang mga operational at coordination procedure ng paliparan ng Pilipinas sa training program ng flight crew. Naging tahimik ang meeting room. Nagtanong ang isang executive, "Talaga bang kinakailangan niyon? Hindi ba sapat ang kasalukuyang mga paliparan sa Europa?" Ikinuwento ko ang aking karanasan, ang sabay-sabay na koordinasyon ng 8 eroplano, ang 3 minutong landing interval, ang agarang medikal na suporta. Ipinaliwanag ko gamit ang mga numero. Tumango ang executive, "Pag-aaralan namin, sapat na iyon sa akin. Ang pag-aaral ay simula pa lamang." Umuwi ako at binuksan ang drawer ng aking mesa. Nandoon ang larawan ng Mactan. Ang larawan na kinunan ko sa bukang liwayway, ang ilaw na hindi namamatay. Inilagay ko ang larawan sa isang frame at inilagay sa aking desk. Bawat umaga, papasok sa trabaho, titingnan ko ang larawan at paaalalahanan ko ang sarili ko na ang isang paliparan ay hindi lang lugar kung saan lumalapag at umaalis ang eroplano. Ito ay ang espasyo kung saan ipinapakita ang paninindigan ng isang bansa. Ito ay ang lugar kung saan isinasakatuparan ang pilosopiya sa krisis. Lumipas ang 1 buwan, nagkaroon ako ng pagkakataon na magpresenta sa European Aviation Safety Forum. Ibinahagi ko ang kaso ng emergency landing. Iprinisenta ko ang aking karanasan sa Mactan. Halos 100 tao ang dumalo, mga flight attendant at piloto mula sa maraming bansa. Pagkatapos ng presentasyon, sunod-sunod ang mga tanong. Totoo bang 8 eroplano ang pinagsama-sama ng sabay-sabay ng walang kaguluhan? Bakit ganoon kabilis ang medical staff? Sinagot ko isa-isa ang mga tanong at sa huli, idinagdag ko. Kung dumating ang susunod na krisis sa isang mundong puno ng kaguluhan, muling titingin ang mundo sa Pilipinas. May palakpak. Hindi ko alam kung iyon ay palakpak ng pagtanggap o pagdududa, ngunit ayos lang, ang binhi ay naitanim na.
Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana mula sa aking hotel room. Isang gabi sa Paris, nagniningning ang Eiffel Tower, isang magandang syudad. Mahal ko ang syudad na ito, ngunit ngayon alam ko na iba ang kagandahan at kahusayan, iba ang kasaysayan at sistema. Kinuha ko ang aking telepono, hinanap ko ang website ng Mactan. Ipinapakita ang real-time flight information. Kahit ngayon, mayroong eroplano na umaalis at lumalapag. Mukhang sa Pilipinas, bukang liwayway pa lang. Ngumiti ako at sa totoo lang, alam ko ang isang bagay. Kung may krisis na mangyari ulit, alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ako mag-aalala dahil handa ang Pilipinas, palagi. Sinabi ko. Ngayon, simula ng araw na iyon, nagbago ang aking pamantayan sa pagtingin sa isang paliparan. Nagbago ang aking pamantayan sa pagtatasa ng isang bansa. Naranasan ko ang isang gabi na mas mabigat pa sa bigat ng 13 taong karera ko at naniniwala ako na darating ang araw na matutunan ng buong mundo ang pamantayang ito. Paano hindi ituring ang krisis bilang isang espesyal na pangyayari? Ano ang isang handang sistema? Ano ang kaligtasan na isinasakatuparan sa kultura? Ipinakita sa akin ng Pilipinas iyon at darating ang araw na iyon sa mundo. Mga minamahal na kaibigan, dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Sa pamamagitan ng kwento ni Fatima, isang flight attendant mula sa UAE, nakita natin ang isa pang aspeto ng Pilipinas na marahil ay hindi pa natin alam. Ang Mactan ay hindi lang tungkol sa mga pasilidad kundi ang pilosopiya ng isang buong bansa kung paano harapin ang krisis. Ang huling opsyon. Iyan ang naisip ko. Ngunit ang narinig ko mula sa lugar na iyon ay isang napakakalmadong boses. Kami ay handa. Gaano karaming determinasyon, pagmamalaki, at hindi masukat na pagsisikap ng mga tao sa lugar na iyon ang nakapaloob sa isang pangungusap. Ang bukang liwayway na nakita ko mula sa observation deck ay ganap na nagpawi sa aking mga prehuwisyo tungkol sa mga paliparan sa Asya. Ang magkahalong pakiramdam ng kahihiyan at paggalang, hindi ko malilimutan sa aking buhay ang sentro ng pagpapahinga na aming pinuntahan. Ang malamig na sahig, ang masarap na salabat, at ang oras na walang humingi ng anuman. Ang sandaling tinanggal ko ang aking uniforme na parang ang baluti ng isang flight attendant ay tinanggal. Doon, pinayagan kaming magpahinga bilang mga tao. Ang unang bagay na ibibigay sa isang tao sa oras ng krisis ay hindi regulasyon o pamamaraan kundi isang mainit na lugar at isang tasa ng tsaa. Ang simpleng ngunit mahalagang kabaitan na iyon ang nagpatulo ng aking mga luha. Ang tunay na lakas ay wala sa pagsigaw o pagpapakita ng isang bagay na espesyal. Ito ay nasa katahimikan ng isang sistemang gumagana ng normal, mga taong nagtutulungan ng normal, nagpoprotekta sa kaligtasan ng normal. Ipinakita ng Mactan ng gabing iyon ang tahimik na lakas na iyon. Hindi itinuring ang krisis bilang isang espesyal na pangyayari, kundi ginawa lang ang kailangan ng mahina, ngunit perpekto. Ito ay isang kultura na lampas sa lahat ng manual. Ngayon ay malinaw kong narinig ang boses na iyon sa radyo. Ito ang air traffic control ng Mactan. Handa na kami para sa inyong paglapag. Ang isang pangungusap na iyon ay hindi lang pahintulot sa paglapag. Iyon ang pinakapinagkakatiwalaang ligtas na kamay na ibinuka ng isang bansa. Walang kailangan pang sabihin. Pagkatapos ng araw na iyon, ang pangalang Mactan International Airport ay naitala sa emergency landing procedure ng aming airline sa pinakamataas na prioridad. Para sa lahat ng nanonood ng kuwentong ito, marahil ang ating pang-araw-araw na buhay ay pinoprotektahan din ng mga tahimik na sumusuporta sa lipunan. Sa mga lugar na hindi nakikita, mga taong nagpapainit sa runway, huwag palampasin ang isang bagay na mahalaga dahil sa panlabas na impormasyon o mga lumang paniniwala. Ang gabing iyon ang nagturo sa akin na ang tunay na mapagkakatiwalaan ay nasa tahimik na trabaho. Sa aking desk ngayon ay may larawan ng Mactan sa bukang liwayway. Iyon ay isang ilaw na hindi namamatay, isang parola na gumagabay sa akin sa tuwing naliligaw ako. At alam ko, kung may isa pang krisis sa mundo, handa ang bansang iyon ng tahimik at tiyak sa isang lugar na hindi natin alam. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Kung ang puso mo rin ay nanginginig sa kwentong ito, mangyaring huwag mag-atubiling mag-iwan ng like, isang komento,
Iyan ang paanyaya para sa mga susunod na kuwento.